Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong araw, ang mga ipinagbabawal, ating bibigyang linaw, ang mga karapatan, ating bibigyang kamalayan. Aalamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Ako si Rose Babiera at ito ang Hoy! Bawal Yan! Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Narito ang mga balitang nakalap natin ngayong linggo. Labis na punuan sa PUVs, bawal na sa mga kalsada, karampatang parusa. Alamin. Karaniwang tagpo lalo tuwing rush hour ang mga siksikan at tayuan sa mga pampublikong sasakyan. Habang may ilang sitwasyon naman kung saan ang mga konduktor ay pilit pang nagpapasakay kahit malasardinas na ang mga sitwasyon ng pasahero. Ang mga ganitong gawi ay bawal na ayon sa LTFRB, kung saan mahigpit nilang ipinapatupad ang anti-sardinas policy sa mga PUV na siyang huhulihin ng LTO. Ang kakaharapin ng mga mahuhuling sasakyan, alamin sa report ni Dustin Bayog. Mahigpit nang ipinatutupad ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagbawal sa mga pampublikong sasakyan kung saan siksikan na ang mga pasahero na malasardinas. Sa isang memorandum, ipinagbabawal sa mga public utility vehicle o PUV, kasama na rin ang modern jeepneys at mga bus, ang pagsakay sa mga pasahero na lagpas sa seating capacity. Ang mga mahuling siksikan ay siya namang huli ng Land Transportation Office o LTO enforcers. Layo ng anti-sardinas policy na masiguro ang kaligtasan at pagiging komportable ng mga pasahero sa kanilang biyahe. Ang nasabing lagpas sa seating capacity ay nakadepende naman sa uri ng mga sasakyang pumapasada. Halimbawa, para sa mga traditional na jeep, hanggang 12 hanggang 32 pasahero na lamang ang maaaring isakay ng mga driver. Ito ay depende sa haba ng mga jeep at paalala na bawal ang mga sabit. Ganito rin ang capacity sa mga modern jeepney na depende rin sa laki kung saan hanggang 5 katao na lamang ang pinapayagang tumayo sa loob. 9 na pasahero kasama na ang driver, ang capacity para sa mga AUV na UV Express habang 10 sa regular vans at 12 para sa extended van. 50 pasahero higit pa na depende sa laki ang pinapayagan sa mga bus kung saan hanggang 5 tao na lamang din ang pwedeng tumayo pero bawal ito sa mga may malalayong biyahe. Ayon sa LTFRB, maaari marap sa multa at kanselasyon ng Certificate of Public Convenience o CPC ang mga mahuhuling sasakyan. 5,000 pisong multa naman sa mga operator ng mga jeep na mahuhuling may sabit na pasahero. Samantala, pinag-aaralan na ng LTFRB ang pagsasaayos sa trapiko upang mapabilis ang ruta ng mga sasakyan at hindi na magagawa ng mga pasahero sa mga PUV. Kaya kung may nakita pa kayong pinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal Yan! Ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa iba pang balita, lalaking namamahagi ng pekeng ka-up license, arestado ng NBI. Inaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang lalaki sa Maynila na namamahagi umano ng pekeng lisensya ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ito ay nag-ugat sa isinagawang investigasyon dahil sa paglipana ng pagbebenta ng pekeng ka-up license, partikular na sa social media. Ang buong detalye, alamin sa report ni Dustin Bayog. Isang lalaki sa Maynila ang hinuli ng National Bureau of Investigation o NBI North District Office dahil umano sa pamamahagi ng pekeng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP licenses. Unang nakatanggap ng liham ang NBI, kasunod ang paglipanan ng ulat sa pagdami na pagbebenta online ng mga pekeng lisensya ng CAAP. Sa ilalim kasi ng modus, kaya na makakuha ng lisensya ang isang tao mula sa CAAP na hindi na kinakailangan ng skills at iba pang government requirements kapalit lamang ng pera. Ito ay delikado lalo na sa potensyal na aksidente sa pagpapalipad ng aviation vehicles at may epekto sa nasyonal na interes. Nahuli ang lalaki sa sinagawang entrapment operation nang ibigay na nito sa nagpanggap na customer ang pekeng CAAP license. Ilang dokumento kabilang ang certification ng pagiging pilot and aircraft mechanic at matanggap ang mark money.
Lumabag ang nahuling lalaki sa Article 172 na Revised Penal Code o falsification by private individuals and use of falsified documents. Nakasaad na maaaring marapang lumabag dito sa kulong na presyon koreksyonal o 2 taon at 4 na buwan hanggang 6 na taon at multang hindi bababa ng 5,000 piso. Samantala sa isang payag sinabi ng CAAP na may malalim itong verification process para sa pag-issue ng aviation licenses upang masiguro na walang peking dokumento ang makakalusot sa kanilang hanay. Lalaking iligal na nagbebenta ng uwak, arestado sa South Cotabato, parusa sa wildlife trade. Alamin, kamakailan ay nahuli sa entrapment operation ng DENR katuwang ang Anti-Cybercrime Unit sa South Cotabato ang isang lalaking iligal na nagbebenta ng crow o uwak. Ito ay isang paalala na kahit wala sa listahan ng mga threatened species, ay ipinagbabawal pa rin sa iba ang pagbebenta ng iba pang wildlife species, lalo kung wala itong kaukulang permit. Para sa balitang yan, nagbabalik si Dustin Bayog. Arestado ang isang lalaki ng Regional Anti-Cybercrime Unit at ang Community Environment and Natural Resources Offices o CENRO ng DNR ng General Santos City dahil sa pagbebenta ng crow o uwak. Sa sinagawang entrapment operation, nahuli ito nagbebenta sana ng uwak na walang kaukulang permit kung kaya itinuturing itong illegal. Bagaman wala sa listahan ng uwak sa threatened species, nananatili itong protektado sa batas laban sa illegal na pagbebenta o wildlife trade. Ito ay alinsunod sa Republic Act No. 9147 o Wildlife Resources Conservation and Preservation Act of 2001. Nilalabag dito ang Section 27 o Illegal Acts ng batas kung saan nakasaad ang pagbawal sa pagtrade ng wildlife at ang pangongolekta o panghuhuli kabilang kanilang byproducts at derivatives. Ang lalaki ay maaaring marap sa kulong na 10 araw hanggang 1 buwan o multang 200 hanggang 20,000 piso dahil sa pagbebenta, habang ang pangongolekta o panghuli ay maaaring marap sa kulong na 10 araw hanggang 1 buwan at multang 1 hanggang 5,000 piso. Samantala, mas mabigat ang parusa kung ang wildlife species ay nasa listahan ng DNR ng threatened, endangered at critical species. At sa iba pang mga balita, lalaki arestado sa pangbablackmail gamit ang sensitibong video. Karampatang parusa, alamin. Muling nagbigay babala ang PNP Anti-Cybercrime Group laban sa mga umaabuso at gumagamit ng digital technology para isakatuparan ang kanilang krimen. Ito ay kasunod ng ikinasang entrapment operation ng pulisya upang tuluyan ng mahuli ang suspect na nang-blackmail at nanghaharas ng isang babae gamit ang kanyang mga sensitibong videos. Mga kasong kakaharapin ng naaresto, tinutukan ni Dustin Bayog. Inaresto ng mga operatiba ng Eastern District Anti-Cybercrime Team ang isang 34-anyos na lalaki sa Quezon City matapos umano nitong gawing panakot ang mga sensitibong video laban sa babaeng biktima. Ang suspect na kinilala bilang si alias Eboy ay nireklamo dahil sa pangaras at pagbabanta gamit ang ilang personal na video na isang uri ng cybercrime na maaaring makasira ng puri at kaligtasan ng biktima. Nilalabag ng suspect ang Article 282 na Revised Penal Code o ang tinatawag na grave threat, isang krimen kung saan pinaparusa ng isang tao na nagbanta sa iba pa katulad ng lamang na paninira ng dignidad, katauhan o ari-arian sa pamamagitan ng paggawa ng anumang krimen. Ang lalabag sa batas na ito ay maaaring maharap sa aresto mayor at multa na aabot sa 100,000 piso. Gayon din ang Article 286 na Revised Penal Code na tumatalakay naman sa grave coercion o ang iligal na pagpilit sa isang tao na gawin ang isang bagay na labag sa kanyang kagustuhan sa pamamagitan ng dahas, pananakot o iba pang anyo ng pamimilit. Kung mapatutunayan, ito ay maaaring marap sa karampatang multa na hindi bababa sa 6,000 hanggang 100,000 piso o kulong na 6 na buwan hanggang 6 na taon. Dagdag pa rito ang Republic Act No. 9995 na Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Sa ilalim ng batas, ipinagbabawal ang pagkuha at pababakalat ng malalaswang mga aktibidad o pribadong parte ng katawan ng isang tao na walang pahintulot. Gawin din ang pagkopya, reproduce, pag-share o pag-broadcast ito sa pamamagitan ng internet, mga telepono, cellphone at iba pang paraan tulad ng CD or DVD. Ang sinumang lumabag ay maaaring marap sa 3 taong pagkakakulong na hindi higit ang 7 taon at multang hindi bababa ng 100,000 piso hanggang 500,000 piso. Samantala, hinikaya din ng pulisya ang publiko na maging maingat online, laging panatiling ligtas ang digital privacy at agad na magulat ang kahina-hinalang online activities na masasaksihan at maging personal na karanasan. At sa ating susunod na report,
Lisensya ng content creator, sinuspinde ng LTO dahil sa unsafe driving. Kamakailan ay nakatikim ng suspensyon ng isang content creator at negosyante dahil sa paggamit nito ng cellphone habang nagmamaneho. Matapos ang ilang araw, ay mayroong panibagong content creator na naman ang hinatulan ng suspensyon ng lisensya dahil naman din sa nag-viral na video na hindi responsableng pagmamaneho. Ano nga bang batas ang nagbabawal sa mga ganitong uri ng pagmamaneho sa kalsada? Alamin sa report ni Dustin Bayog. Uso sa panahon ngayon ang pagbahagi ng mga video habang nagmamaneho. Pero kapag ito ay hindi ligtas, pwede itong mauwi paglabag sa batas. Ito ang nangyari kay Cherry White, isang kilalang social media personality na makikitang nasa hindi angkop na posisyon habang nagmamaneho. Mababatid kamakailan ay nag-viral din ang video ni Josh Mojica na gumagamit naman ng cellphone habang nagmamaneho. Dahil dito naglabas ang Department of Transportation ng show cause order at preventive suspension ng driver's license sa dalawang sikat na personalidad sa loob ng 3 buwan o 70 araw. Ayon sa Article 5, Section 48 ng Republic Act No. 4136 o mas kilala bilang Land Transportation and Traffic Code, mahigpit na pinagbabawal ang reckless driving o ang paulit-ulit na pagmamaneho na walang pag-iingat na maaaring magbunsod ng peligro sa buhay at ari-arian ng iba. Ang sino mang mahuling lumabag sa batas ay maaaring pagmultahin ng 2,000 para sa unang offense, 3,000 at 3 buwang suspension ng lisensya para sa ikalawang offense at 10,000 kasama ang 6 na buwang suspension o posibleng kanselasyon ng driver's license para sa mga sumusunod pang pagkakasala. Kaakibat nito ang Republic Act No. 10913 o Anti-Distracted Driving Act, batas na nagbabawal sa paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Layunin nito na iwasan ang mga disgrasya dahil sa hindi pagtutok sa kalsada. Gayun din ang lalabag sa batas ng Anti-Distracted Act ay maaaring pagbuntayin ng 5,000 para sa unang offense, 10,000 para sa ikalawang offense, 15,000 at 3 buwang suspension ng lisensya para sa ikatlong offense at 20,000 kasamang tuluyang kanselasyon ng driver's license kung ito ay madaragdagan pa. At sa ating balitang pampaaralan, paghingi ng koleksyon sa mga paaralan, ipinagbabawal ng DepEd. Parusa para rito, alamin. Sa pagsisimulang muli ng pasukan, pinaalalahanan ng mga paaralan ang umiiral na memorandum kung saan bawal na ang paghingi ng koleksyon sa mga mag-aaral maliban sa mga hinihingi sa batas o ang tinatawag na no collection policy. Ano nga ba ang maaaring kaharapin ng mga guro at paaralan na mahuhuling nangongolekta pa rin ng mga illegal fee? Tunghayan sa report na ito. Ngayong panahon ng balik eskwela, isang paalala na mahigpit ay pinagbabawal ng Department of Education o DepEd ang paniningil ng kahit anong fee sa mga estudyante sa publiko o pribadong paaralan. Ito ay ayon sa Memorandum Order No. 41 kung saan iginit ang DepEd ang no collection policy na hindi nagpapahintulot ang pagbebenta ng mga tiket, pagbabayad para sa proyekto at anumang koleksyon maliban sa mga membership fee ng Red Cross, Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Ito ay sang-ayon sa Republic Act No. 4206 o the Act Prohibiting the Collection of Contributions from School Children of Public Primary and Intermediate Schools. Ang sino mang mahuling lumabag dito ay maaaring patawan ng multa ng 50 to 100 pesos o pagkakakulong ng hindi higit sa 1 buwan. Maaari naman pagkakakulong at multang ipataw sa may sala, depende sa magiging desisyon ng korte. Nakasada sa Section 6 ng Republic Act No. 7836 na nararapat sumunod at umangkop ang mga guro sa Code of Ethics kung saan nakasada pinagbabawal ang ganitong practice, particular sa Section 5 ng Article 2. Ang sino mang guro na mahuling sangkot sa ganitong gawi ay makakatanggap ng disciplinary action kung saan maaaring tanggalan ng certification of registration at lisensya at suspendihin sa trabaho o sa pagtuturo. Paalala sa lahat, ang edukasyon ay karapatan ng lahat. Ang grado o marka ng mga estudyante sa paaralan ay hindi kailanman dapat nasusukat sa kakayahang makapagbayad ng proyekto at pagsali sa mga organisasyon. Narito naman ang mga balitang nakalap natin mula sa mga probinsya. Halos 670,000 na halaga ng smuggled cigarettes nasabat sa checkpoint sa Davao City. Naharang ng mga otoridad sa isang checkpoint sa Davao City ang aabot sa 670,000 na halaga ng mga smuggled na sigarilyo. Agad namang naaresto ang suspect na mula sa Zamboanga City at ibiniyahe ang mga ito papuntang Davao City kung saan ay sinampahan na ng kaukulang kaso. Ang buong detalye alamin sa report ni June Sutera.
Balita mula sa Davao City. Nasabat ng mga otoridad ang mahigit 600,000 halaga ng smuggled na sigarilyo sa isang checkpoint sa Sarawan Trail District, Davao City, banda alas 10:50 ng gabi. Sa pinagsabi ng Personal Task Force Davao, Davao City Police Office at Bureau of Internal Revenue 11, nahuli ang suspect na si alias Noderna, 50 anyos at residente sa Barangay Poblacion 3, Libak, Sultan Kudarat. Ang suspect ay sakay ng isang puting pick-up na mula sa Zamboanga City patungong Davao City. Nasamsa mula sa sasakyan ang 852 reams ng smuggled na sigarilyo na tinatayang may halagang 669,501. Ang operasyon ay sinagawa sa ilalim ng paglabag sa Republic Act 4712 na nag-amyenda sa ilang probisyon ng Tariff and Custom Code ng Pilipinas hinggil sa smuggling na sigarilyo. Pinuri ni Task Force Davao Commander Colonel Rodrigo Marinas Jr. ang pagsisikap ng kanyang matauhan at ng DCPO sa pagpapatupad ng masusing inspeksyon sa mga entry point ng lungsod. Kasalukuyan nasa kustudiya ng Police Station 8 o Torel Police Station at Bureau of Customs Region 11 ang suspect at ang mga ebidensya para sa kaukulang disposasyon. Samantala, ayon sa general violation ng Republic Act No. 4712 o ang Tariff and Customs Code of the Philippines, maaaring maharap ang isang taong lumabag sa kulong na hindi lalagpas ng 1 taon o multang hanggang 1,000 piso. Bukod ito sa mas mabigat na parusa sa illegal importation at mga violation kung saan sangkot ang mga taong nasa pamahalaan. Sa iba pang balitang probinsya, paano kalang magpapanagot sa mga magulang na hindi sumusuporta sa anak? Muling inihain sa Kamara. Sa nalalapit na pagbubukas ng 20th Congress ay marami na muling panukala ang inihain sa ating upper at lower chamber. Isa na nga rito ang muling paghain ng panukalang magpapanagot sa mga magulang na hindi nagbibigay ng suporta o sustento sa kanilang mga anak. Ang nilalaban ng anti-balasubas bill. Alamin sa report ni Jane Galit Bantayan. Ni-refile naman ni Northern Samar First si Congressman Nico Rauldaza ang isa sa panukala ng kanyang ama sa 19th Congress, si House Senior Deputy Minority Leader Paul Daza sa pagtutulak na maisa batas ang anti-balasubas bill. Sa nasabing panukala, pananagutin ang mga magulang na hindi nagbibigay ng sustento sa kanilang mga anak. Si former Congressman Daza ang may akda ng Child Support Bill, House Bill 44 na nagpaparusa sa mga magulang na hindi nagbibigay ng suporta sa kanilang mga anak o ang anti-balasubas bill. Sa nasabing panukala, ang sustento ay hindi dapat bumaba sa 6,000 kada buwan at itatayo ng National Child Support Program UNCSP. Ayon kay Congressman Nico, naisang ituloy ang bill kung saan ang kanyang ama ay advocate sa mga karapatan ng bata. May tuturing rin naman daw na balasubas ang isang ama na hindi nagbibigay ng suporta sa kanyang anak. At yan ang mga nakalap nating balita ngayong linggo. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Mas palalawigin ang pagpapaalam ng inyong mga karapatan. Kaya kung may nakita pa kayong ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Ito po ang inyong likod Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan!